Siyempre daan na tayo sa loadings. Pagdating sa loadings, so ito may ginawa na akong ano. So siyempre gawa muna tayo ng loadings 'no. Add muna tayo. So primary, gawa tayong 4 na primary. So unahin na natin si dead load. Siyempre punta natin si dead. Next is rope live. So natin to ay LR. And so kaparas din siya ng Perlin design natin 'no. So siyempre may wind tayo. So WL1 na lang para sa positive at WL2 sa negative pressure. Ayan. Then close. Okay? So hirap na lang muna siguro natin 'to. Ayan. So sa dead load, siyempre unahin natin yung self weight 'no. So self weight ng ating mismong truss 'no. So add lang natin, add. Ayan. So maya na natin i-assign. Tapos next ay ito 'no. So pagdating sa dead load, so ito yung self weight 'no. So ni-stud na magko-compute diyan. Roofing sheet, so ito is ano ko lang 'no, assumption ko lang 'no. Pero kung i-check niyo maigi tong NSCP, makikita niyo naman yan diyan, no. Nasaan ba NSCP natin? Dead load. So ayan. O, check niyo lang diyan, no. Ayan. So sa ngayon, ito lang yung ano, kinapi ko lang siya, no. Tapos itong roofing sheet. Actually, yung roofing sheet pwede kayo sa ano, sa manufacturer, no. So depende sa gagamitin yung roofing sheet. Ngayon sa installation sheet, so ang ginamit ko, parang pagkakalang ko ginamit ko dito ay, saan na ba? Insulation sheet, insulation. O nga ba, ilan ba ginawa ko? 0.09. So ito ata ginamit ko. Urethane foam with skin 0.009. So ginamit ko is 10 mm. Ay, tingnan, computing ko nga. 0.009 times 12. Dapat times 12 yun na. 10 na nga lang. So ginamit ko is 10 no. So kaya naging 0.00. Ito kasi per mm no. So insulation sheet niya is 1 cm. So dapat ito ay 0.009 no. Mali pala to. Ayan, 0.009 no. So magaan nga lang kasi talaga to no. So nangyari mas mabigat pa siya sa roofing sheet no. So 0.009. So nangyari dito, kung ano yung ginamit yung materials, kaso naka-indicate kasi rito na per mm no. So ginamit ko is 1 cm or 10 mm na ito, urethane foam with skin. So ayan, kaya naging 0.009. So pagdating naman sa Perlin, so wala kayong makikita niyan dito no. So hanap kayo ng ano, kung ano yung ginamit nyo, pwedeng sa ASEP or pwedeng sa manufacturer, no? So sa akin, dahil nag-assume lang ako ng 2x6, so tumingin na lang ako dito, no? So para may magamit lang tayo compute. So dito, ang 2x6 si Perlins daw ay merong 3.95 kg per linear meter. So ito. So isulat natin. So 3.95 daw. 3.95 kg per meter. Yan. Siyempre, multiply natin ng 9.81 para maging Newton, no? So, 3.95 times 9.81, so is 38.75 Newton per meter, no? Per meter pa rin. Tapos,
Dahil naka-kilopascal tayo dito, so divide na natin ng 1,000 'no. So divide 1,000, so magiging ano 'to, ah, 0.03875. So kilonewton K kN per linear meter. So per linear meter pa lang 'yon 'no. So siyempre ang kailangan natin dito ay maging kilopascal siya 'no. So paano natin magiging kilopascal 'yon? Eto yung 0.03875. So ang gagawin natin is ganito 'no, i-actual natin siya 'no. So kasi ang inaano dito yung purlins 'no. So ito yung, bigat ng purlins per linear meter, which is, point zero or eto na lang 38.75 newton per meter or linear meter. So pasok tayo dito sa ating, sa CAD natin 'no. So ito 'yon 'no. So ito yung ating ano, kaso nabura ko na yung mga purlins, pero may palatandaan naman tayo 'no. So copy lang natin 'to, ta's lagay na ipo-project lang natin 'no. Kumbaga i-actual natin kung anong itsura niya, yan. Ganito itsura niya. Tapos, so kung matatandaan niyo sa part 1, so lahat ito ay may purlins, 'di ba? Ay, hindi tumama. So yung tapat ng ano 'no, wala 'to, dapat dito yun, ayan. Yung tapat ng, top chord ito, okey. So tapos, siyempre meron din dito 'no, ayan, ayan, and sa pinakadulo, ayan. Tapos, copy lang natin 'to, tapos between 2 points nitong dalawa, ayan. So ayan na. So imagine niyo 'no, ayan yung mga purlins, so hindi ko na ido-drawing yung purlins 'no. So ayan, 'di ba nasa gitna naman yun ng dalawang, vertical, vertical web member 'no, ayan. So ayan yung itsura niya 'no, so sa kalahati. So ngayon, para makuha natin yung, unit niya na per, parang kilonewton per square meter, so magpo-project tayo ng isang ano 'no, eto, isang square na may dimension na 1 meter by 1 meter. So tapos itong square na 'to ay ipo-project natin sa bubong natin kung saan magkakaroon siya ng pinakamaraming, papasok na purlin siyempre, ayan. So kahit anong gawin natin rito, pinakamalaki niya na talaga ay dalawa 'no, ayan. So ibig sabihin sa loob ng 1 square meter na 'to ay mayroong 2 linear meter na purlins, 'di ba? Ayan. So dalawa pumasok kasi nga 0.6 lang yung kanyang ano 'no, spacing. So siyempre kung naiba spacing niyo kung 0.4, 0.3 maaaring maging 3 or 4. So depende 'no. So dito dahil inaktwal ko na siya, dalawa. So balik tayo rito. So ibig sabihin ito times 2 natin 'to 'no, times 2, times 2 equals 0.0 0.03875, ang haba pala ng ano natin 'no. So iparehas na lang natin 'no, kahit 3 decimal. So times 2. So 0.0775. So dahil iyan na yung, actual niya per square meter, so ano na siya 'no, 0.0075 kilonewton per or kilopascal na, diretso na natin pascal. Kilopascal na 'to 'no, okey? So kasi nga ito yung ano niya, actual niyang ano 'no,
or max niyang weight, no, sa isang 1 square meter. So, ayan, nakuha na natin yan. So, ito yung actual niya, 0.0075. So, pwede nating, actually, pwede natin itong ilipat dito. So, dito na lang, no. So, ito, lipat, angat natin para makita lang yung calculation. Ayan yung calculation ng purlins. So, dito, ilalagay na natin ang ano ng purlins ay 0.078. No, gawin na lang natin 0.78 para at least kaparehas nito. 3 lang. Ayan. Tapos, ayan. Siyempre, pagdating sa total, total natin ito, tatlo na to. So, depende, no? So, itong dead loads na to is actually pang top chord to, no? So, kailangan yung isipin or imaginein kung ano ba yung mga nakapatong dito sa top chord. So, ito yung top chord, no? So, ano mga nakapatong dyan? Siyempre, unang-una, yung bubong, yung purlins, saka yung insulation. Siyempre, uso ngayon, may insulation na after beep, sa ilalim ng mismong bubong, no? So, ayan. Kaya, ganyan na nangyari, no? So, roof sheet, insulation sheet, and purlins. So, ang total nito ay, so add lang natin, 0.05 plus 0.009 plus 0.078. So, ang ano natin is 0.137 kilo Pascal. Siyempre, ano yung pa natin yan? I-multiply natin ng spacing ng truss, no? Which is 3 meters. Ayan. So, ang ating uniformly distributed load ay, so times 3 pa, is 0.411 kilonewton per meter. So, goods na yan. Okay. So, pagdating naman sa bottom chord, so sa bottom chord, ang mga pwedeng nandoon is mga MEP utilities, no? Mga mechanical, electrical, and plumbing, no? So, sama-sama na, no? I mean, tinotal na lahat, which is mga 0.15, no? Okay? So, pagdating naman sa ceiling, so, ganun din, no? Punta tayo NSCP. So, ano bang ginamit ko dito? Parang gypsum covering. Ceiling, ito ginamit ko. Gypsum, no? So, 12. So, 0.008. So, nakalagay dyan, per mm pa rin. 0.008 times 12. 12 ata ginamit ko. So, 0.096. So, ayan o, 0.096 kilopascal. Okay, so ayun lang naman ang sa bottom chord. So, syempre sa bottom chord to, no? So, dito naman yung nakakapit sa bottom chord. Siya na magbubuhat. So, yung mga wirings, kung may plumbing na dumaan, no? And, ayan, ventilation. So, dyan. So, ang total nun is, so double check ko nga, 0.15 plus 0.096 is equals to 0.246. Tapos, syempre, multiply rin natin sa truss spacing times 3 ay 0.738 kN per meter. So, pagdating naman sa roof live, no? So, roof live. So, check nyo lang yung ating kung saan tayo pumasok. So, ilan ba yung 33? 33% slope. So, paano yung computein? So, ito na lang, no? So, project tayo ng 1,000 na lang para makababa. 1,000. Ayan. Tapos, ang kanyang height nakuha ay 33.33. So, ayan na. So, ayan na yung height natin. 33 point, ilan yan? 333. So, divided by 1,000. 0.33 divided by 1,000.
So, meron tayong 33.33. Parang sumakto, ah. Ano tayo lumabas nun? Oh, halos sumakto, no? 33. Nasakto lang, no? So, pwede na yun dito, no? Nasa flat pa rin siya, no? Dito pa rin siya pasok. Okay? So, syempre, over, yung kanyang tributary niyan is over 60 na yan. So, kaya ito makukuha natin, 0.60. Okay? So, ganun lang yung gagawin, no? Hanapin nyo muna yung roof slope. Tapos, hanapin yung tributary area, no? So, malamang yan, lagi yan dito over 60. No? Ayan. Ano ba yan? Ayan, ito pala. Sorry. Okay, so kaya 60, no? Siyempre, 6.6. Ano ba nakalagay? 60 ba? 0.6. So, 0.6, no? 0.6 kilopascal, no? So, 0.6 kilopascal times 3 is 1.8. 1.8 kilonewton per meter. So, ito yung truss spacing is 3 meters. So, sa example natin is 12 by 18 na. Binago ko na, di ba? Para saktong-sakto lang. So, height 16.2. So, ayan. So, balik tayo sa suod natin dito. So, add tayo ng another load which is member load. So, ano ba yung ano yun? Ano ba yung una natin? Pang top chord is 0.411. So, negative 0.411. Add. Tapos, another one is 0.738. 0.738. 0.738. Tama ba? Negative, syempre. Ulit. 0.738. Ayan. So, add. Tapos, LR. Add tayo pang LR naman. So, member load din yon. Ito naman is negative. 0. Ay, hindi pala 0.6 yun. Ano na yan, no? T times 3 na. 1.8. Negative 1.8 kilonewton per meter. Add. Then close. So, iyan na natin. Assign na natin to. Siyempre, self-weight. Assign to view yan, no? So, lahat yan may self-weight niya. Next is ito. So, dahil top chord yan. So, top chord lang, no? Assign to selected beam. Ayan. Then, syempre, ito rin. Hindi. Ito yung top chord. Ito, bottom chord. So, dito naman siya. So, kasama yung, select ko muna to. Ito, kasama yung, yung eaves, no? So, assign to selected beam. Assign. So, ba't di kita yung, maliit? Kaya, so, assign din natin dito sa roof live. Siyempre, roof live kasama, kaparas na ito, no? Ayun, lumabas na. Ito, hinihintay ko kasi ito. Lumabas yung blue. So, ayan. So, siyempre, dahil ito, yung paglalagay natin ng loadings ng roof live, kaparehas din ito, no? Itong kulay blue. So, pwede natin itong i-copy dito. Ayan, copy natin itong assign to edit list. So, balik tayo rito. Tapos dito, assign to edit list na gamitin natin. Ayan, pwede yan. Okay? Then, assign. Ayan. So, balik tayo rito. Ayan. So, ayan na yung kanyang unit. So, kailangan nyo makita kung tama, kung pababa, no? Ayan. Next, sa WL1 naman, sa wind. So, paano naman gagawin natin nun? So, paras lang siya ng purlins, no? Siyempre, unahin na natin is yung value ng A. No? So, ano ba yung value ng A? So, ito yun, no? Yung A. So, this time, pag ganito naman tayo, no? So, ang dinidesign naman natin kasi pag ganito. Ito namang truss. So, pag ganito naman tayo, no? Ayan. So, nung nakaraan, pag ganito, sa purlins. Okay? So, ngayon, pag ganyan. So, kailangan natin makuha tong value ng A, no?
para sa zone 2, no? So, value ng A is, sabi rin, ganun pa rin, least value of horizontal, 10% of least horizontal dimension is 0.1 ng 0.12 is 1.2 meters. Tapos, at least sa dalawang to, no, kung sino mas mababa. Yung isa is 0.4 ng height, which is 16.2. So, 6.48. So, mas mababa itong isa. So, ito mag-govern, si 1.2. So, checking natin, kailangan hindi siya mas mababa sa 4% ng least horizontal, which is 4% ng 12 ay 0.48. So, pasok na. So, ibig sabihin, ang value ng A natin ay eto, no, 1.2. Okay, so lagyan natin dito. A value is, okay, siguro highlight na lang natin, 1.2. Ayan. Next. So, effective wind area naman, dahil siya ay truss, no? So, ang haba niya is 12 meters. So, 12 meters yung, ano niya, no? Ay, actually, hindi pala 12 meters kasi nagtatlo pala tayo na, mali. Nagtatlong ano tayo, no? Nagtatlong, dapat pala naka-ano rito. Magawa nga tayo ng ano. Ayan, ito. At ito. Ay, wala. Ayan. So, ito ay pin. Ayan. So, may tatlo. So, ang ibig sabihin, ang ating length, ay, ito, no? Which is 6 na lang, no? So, balik tayo rito. So, ito ay 6. Ayan. 6/3 is 2, no? Tapos, 12 times 2 ay 24, no? Ayan, 24 square meter na. So, hanapin na natin. So, pag tinignan nyo NSCP, mapapansin nyo is, ang effective wind area niya ay, nasa ano, no? Nasa max niya is 9.5. Ayan, so, sa mga tuwid, ito na rin magagamit natin, yung max. So, naka 250 tayo wind speed analysis, no? So, in-skip ko na lang, no? Kasi, nagawa na natin to dati sa Perlins, no? So, ayan. So, actually, yung ginawa nyo sa Perlins, yun na din yun. Ang mababago nyo lang doon, actually, is yung ano, spacing. Kung nakalagay rito ay Perlin spacing, so mababago na, no? Truss spacing na. So, yun lang. So, ayan. So, ang gagamitin natin is 0.85, saka negative 1.77, ay, negative 1.72, 0.85, and para sa zone 2, zone 1 at zone 2 lang naman kailangan natin, 0.85 saka negative 2.44. Ayan. So, ayan, tandaan nyo, no? Pag nag-max na, 9.5 square meter ang max, so lumagpas na kayo, so ito na yung max na, hindi kayo pwedeng sumobra pa dyan sa value, no? Ayan na yung max niya. Next, pagdating naman sa, ano ba to? Pagdating naman sa overhang, so ito naman sa overhang, no? So, 2 lang naman yon, 2. Zone 2 lang. So, which is, ito. Parang mali, 7 to 27. So, dapat pala hindi ako dito tumingin. NSCP. Wind load. Ayun pala, hindi ko na-check, no? So, lumagpas na tayo sa 27 degrees. So, mali pala. So, hindi ko kasi kaagad na ano yung... So, hanapin natin yung ano. Sa second, ano na pala ako. 0 to 20. Ay, teka. Sorry. 0 to 27. Degrees pala yan, no? So, double check pala natin. So, degrees pala. Hindi pala, ano.
hindi roof slope. Check ko 'to. So, dapat ito, ayan. So, pasok pala, 18 'no? Nag-panic lang ako. So, 18. So, ayan, pasok pa rin 'no, 7 to 27 degrees. So, pasok itong ano, tama pa rin, dito talaga tayo titingin sa table na 'to. So, ayan na, 0.85, 0.85, 170, -172, -2.44, tapos para sa overhang is -4.9. Ayan. Okay? So, spacing, yung lambda natin is 1.19. So, syempre, sabi ko nga, kinapi lang ito doon sa Perlins, wind analysis ng Perlins natin. Same lang yun. Tapos, KCT is 1. Tapos, ano pa? So, ito lang mababago. No? Thrust spacing natin is 3 meters. So, pag kinumpute natin yan, 1.19 times 1 times 0.85. So, ang sagot ay 3 point... Ay, teka. Ba't mali? Times 3 pa pala. Times 3. Ayan. So, ang sagot is 3.03. So, ito naman, 1.19. 1.19 times 1 times... ito para sa 3.03. Ito na tayo sa negative. 1.72 times 3. Sagot is 6.14. Para naman sa 2.44 ay 8.71. At para sa overhang naman na 4.19 ay ayan, 14. So, iyan lang nyo, multiply nyo lang to, no? 1.19 times 1 times 4.19 times 3 meters is equals to negative 14.96. So, ayan na. So, ayan ang unit niya na is KNM. So, pwede na natin siyang ilagay, no? Sa ating, wala yung aking ball pen. So, sulat ko na nga dito para sa 3.03, negative 6.14, negative 8.71, and negative 14.96. Zone 1 and Zone 2. So, ibig sabihin, parehas lang ng zone. Zone 1 at Zone 2, parehas lang. Tingnan natin dito. Ay, sa ano pala? Stud. So, project na natin dito ang add pala muna tayo dito. So, member load. So, negative 3.03. So, syempre, this time is local Y na, no? Local Y. So, so close na to. So, para sa WL2 or sa negative. So, ito naman ay, so this time 6.14, no? 6.14 local Y. Ayan. Add. Tapos, 8.71. Add. At 14.96. Ayan. And close. So, ito yung positive, no? So, lahat naman siya, no? Pati yung A. So, dito na siya. Lahat na siya. Kasi pwede nating i-copy to, no? Ito. Assign to edit list. Ngayon natin. Dito. Then, assign. Ayan. Next. Para naman sa WL2. So, dito na yung hanapin na natin yung value ng A, no? Kasi, so pag ganun tayo, no? So, yung A natin, kasi magkaiba na yung value ng Zone 1 at Zone 2. 0.64 sa Zone 1. Tapos, ang Zone 2 naman ay 8.71. So, kailangan natin makuha yung negative 8.71 para lang sa A. So, which is
Pag binalikan natin is 1.2, no? So, hanapin natin yung 1.2 dito. So, ilan ba tong ano natin? Parang sakto yata to. 1.2. Siyempre, gamitin natin yung node to node distance. So, parang sakto to ah. 0.9014. Hindi pala, no? So, abot pa siya dito. So, tapos yung isa ay so, hindi pa kasama yung overhang dyan. So, dito yan, no? So, malamang hanggang rito. Ayan. So, ito, 0.19 ay 1.2 ang A hanggang dito yon. So, hanggang rito na yung A natin, no? So, ito na yung gagawin nating A, saka ito. So, pag tinignan natin dito, ito. Ayan, ito yung A, dalawang A. So, ibig sabihin dito natin po-project si Zone 2, no? Ito, si Zone 2. So, add natin. Ay, nawala. Ayan. Zone 2. So, ito muna si Zone 2, no? So, dito natin siya lalagay. So, ito,